Blessed evening, brothers and sisters. So, nandito ako sa labas ng Airport Terminal 1 para sundin yung isa sa mga kliyente natin ulit galing ng Philippines. So, Philippines, direct flight siya ng Manila. Itong client ko na to is dati na siyang OFW, galing siya ng Saudi. And ang option ng ginamit namin sa kanila is employment visa. So, meron siyang employer. Nakahanap siya ng employer na magpa-process ng visa niya. So, ang ginawa namin is gumawa lang ng job order, pinasa sa Polo, and then pinadala yung documents sa Pilipinas para yung agency naman, naka-tie up ng agency dito sa UAE. Agency sa Pilipinas naka-tie up ng agency dito sa UAE yung nag-process ng mga documents niya tulad ng POEA accreditation, PIDOS, OWA, OEC. So, ulitin ko lang, pag ex-OFW kayo, nagnanais kayo na lumabas ng visit visa or tourist visa yung gamit, kapag wala kayong affidavit of support, napakataas po ng chance na ma-offload. May mga nakakalusot pero hindi lahat. So, sa mga ex-OFW dyan, kung wala kayong affidavit of support na may provide, pag lumabas ulit kayo ng visit visa, I would suggest na wag na munang lumabas gamit yung visit visa, kahit po cross country wag, kasi napakataas talaga ng option na ng possibility na ma-offload. Pero may mga nakakalusot naman. Ayun, so wait natin yung client. Actually na landed na yung aeroplano. Check na lang natin kung ano yung hinanap sa kanya, kung ano yung tinanong sa kanya na immigration natin sa Pilipinas. Ayun, blessed evening. So nandito na yung client ko, si Sir. Ayan, so nakaligtaan ko siya kanina doon, inaabangan ko, hindi ko na nabidyoan. Pero ayan po si Sir, galing po siya ng Philippines, naka-employment visa siya. So sabi ko nga kanina, meron siyang employer na nag-visa sa kanya. So ang ginawa lang namin is yung gumawa ng job order, pinasa sa Polo, and then pinasa sa Pilipinas para yung agency naman sa Pilipinas yung gagawa ng mag-aasikaso ng Polo, OWA, OEC, or kung ano man yung mga government sector na need ng approval. So tanungin lang natin si Sir. Sir, gaano po katagal yung process natin? Ayos naman po process. Actually, yung process po namin, inabot po yan ng mga 6 to 8 weeks po. Yan po talaga yung normal process niyan, halos. Ngayon, yung preparation mo, Sir, sa pagpunta dito, kumusta naman po? Maayos naman po. Medyo, kasi complete na rin naman ako ng papel. Medyo mas madali na. Madali na. Para sa pagpunta rin sa Pilipinas. By the way, si Sir po is dating OFW. Saan po kayo dating nag-work, Sir? Sa Qatar po at Saudi. Qatar at Saudi, ayun. Qatar at Saudi. And nung lumabas kayo, Sir, ano yung mga documents na hinanap po sa inyo ng immigration? Yung pong working visa, passport, OEC. Para Abu Dhabi. Iba pa po mga documents, pero hindi ko na matandaan. Pero lahat naman, okay naman. Naging okay naman na yun. So, kompleto po yung documents ni Sir kasi employment visa. So, pag lalabas ng employment visa, hindi porke may employment visa na makakalabas kayo. Kailangan pa rin asikasuhin dyan yung verified contract, yung OEC, yung PIDOS, yung OWA. So, yun yung mga main na hinahanap po ng immigration pag lalabas ulit kayo as working visa or OFW. So, Sir, sa mga gustong pumunta po ng Dubai, ano po yung masasuggest ninyo? May masuggest ko lang. Yung sa ginawa ko, pwede ko rin naman ganun ang gagawin ninyo. Kung gusto nyo lumapit dito kay Sir Chilpe, Ayun. oo, mas madali ang processing at saka mas convenient din kasi may mag-assist din naman sa Pinas, tapos meron din dito, so mas mapadali. Ayun. So, ganun lang po kadali pag OFW nalalabas. Wala nang tanong-tanong sa immigration. Kung may offload ka man, basta kumpleto yung documents mo kahit ex-OFW ka. May verified contract ka, PIDOS, OWA, OEC. Matik na po yan, makakalabas na po yan. So for now, yun lang po. Thank you. God bless and welcome to UAE. Salamat. Gusto ko lang linawin ba na kasi employment visa si Sir, baka isipin ng marami nag-o-offer ako ng work. Hindi po ako nag-o-offer ng work. Ang ginagawa ko lang po is ginagawa lang namin is gumagawa ng job order, and yung job order ipapasa po yun sa Polo. So yung mga nagnanais na pumunta dito, baka may expectation na nag-o-offer ako ng work, magpapatulong. Hindi po ako yun. Hindi po ako yung agency sa Pilipinas na mga nag-o-offer po ng work. So ang masasuggest ko lang po kung gusto nyo maghanap ng trabaho dito,
at lumabas na ng employment visa, kailangan po muna ninyong maghanap ng employer through online. Pwede kayong mag-apply sa Indeed, sa LinkedIn, sa Nukli Golf, na yan yung mga application, or pwede din po kayong dumiretso sa POEA. So yan po yung pinaka the best, yung dumiretso po sa POEA kung gusto niyo lumabas ng employment visa po yung gamit. At ayun, so far okay naman yung process namin. Mabilis din naman silang kausap, at the same time yung employer very responsive naman. So kung may mga kailangang asikasuhin, napoprovide naman kaagad ng employer. Yung mga kailangan na documents, binibigay naman po kaagad ng employer. So sa ngayon yun lang po. Sana itong video na ito kahit papaano may mapulot kayo, siguro konting kaalaman kung paano ba yung proseso kapag lalabas kayo ng employment visa, or kung meron kayong employer dito sa UAE. Kasi hindi porke meron na kayong employer at meron na kayong visa, makakalabas na kayo basta-basta. Hindi po, kailangan pa rin po yan ng OEC, kailangan pa rin yan ng contract, dapat verified po yung contract. So dadaan pa rin po yan sa POLO, dadaan pa rin po yan sa POEA, sa mga government sector natin sa Pilipinas. So ayun lamang po sa ngayon. Blessed evening po sa ating lahat. God bless you all.